Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel and today's vlog, isang bagong loan app na naman. Itong i-share ko sa inyo and grabe mga beshies ha. Nung mga nakaraang maraming bagyo or sunod-sunod na bagyo yung dumating or na-encounter natin, edi medyo matagal-tagal na rin na hindi nga ako nakakapag-vlog. And nung i-check ko yung Google Play Store at sa App Store, grabe napakarami na naman mga beshies yung loan app na nagsisilabasan. Kaya naman isa-isahin natin ulit na i-review kung okay nga ba ito hiraman or hindi. And ayon sa isang loan app na nasubukan ko or in-applyan ko na naman, ang unang pambungad nila sa akin ay pwede akong makahiram ng 5,000 pesos on my first loan. So, i-check natin ito mga beshies and dito nga daw, actually meron pa itong nakalagay na loan nominal from 1.5 million hanggang 8 million daw yung pwedeng mahiram or I think 1,500 to 8,000 ganyan. And loan terms limit ay 91 days hanggang 120 days or 3 months hanggang 4 months. At meron nga lang daw itong interest rate na 10 to 15% per year. So, kung 10 to 15% per year lang yung interest, eh di ba parang okay siya utangan ha. So, mababa na yun kung yung buong interest rate nga sa isang taon ay 10 to 15% lang. So, yun mga beshies, yung isa-isahin natin and napakabago po yung loan app na ito. Kaya sana mapanood nyo yung buong video kasi maaari na nakita nyo na naman yung ads nito sa iba't ibang mga loan app or sa iba't ibang mga apps na dina-download nyo. And maaring na-encounter nyo nga ito. So, ayan, para at least may idea kayo bago nyo subukan na utangan. Okay? Pero syempre, bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, may good news nga po ako sa inyo kasi every video or bawat video nga na ina-upload ko dito sa aking channel ay papag-giveaways up to 10,000 pesos. So, maaari mga beshies na bibigyan kita or magbibigay ako sa iyo ng 500, ng 1,000, ng 200, or 100 pesos. Ang kailangan nyo lang gawin, i-comment nga kung ano yung napanood mo. Syempre, i-like yung video, i-share, at huwag mong kalimutan nga na mag-subscribe para maging updated ka sa announcement ng winner at syempre sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin. Okay? And congratulations sa ating previous winner! Subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. And here nga ang pag-uusapan natin ay itong isang bagong loan app na naman, itong MediRemin, diba? So, parang mahirap i-pronounce and medyo kakaiba, MediRemin. So, ayan, i-open nga lang natin itong loan app mga beshies na ito at kung makikita nyo, ayan, naka-download nga dito sa aking cellphone. And i-open lang natin ito at same with other loan app na maglalagay tayo syempre ng valid mobile number. At once na na-click mo or na-tap mo yung nakalagay na send, meron ka nga pong matatanggap na one-time password or OTP na kailangan lang din natin ma-input dito. So, log in to experience more exciting. Ito na nga mga beshies, hanggang 5,000 pesos nga daw yung pwede kong mahiram at duration ay nasa 4 months. So, ito yung pambungad ng loan app na ito and ito yung sinasabi ko, yung nasa baba na loan minimal or loan nominal from 1.5 to 8 million, di ba yung nakalagay dyan? Pero I think 8,000 lang ata to. Loan terms limit from 91 days to 120 days or from 3 months to 4 months. Meron tayong interest rate na 10 to 15% per year. And dito nga, procedure fee ay 0 daw. Akalain mo yon. So, same with other loan app na naman na syempre kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID. So, ID type, mamimili ka lang dyan. So, ito nga po yung mga ID na tinatanggap ng loan app na ito. So, ayan, ID card number. So, ilalagay lang din po natin dito. And after nga nun, i-upload natin yung ID, ilalagay yung ating kompletong pangalan. So, same lang din naman ito mga beshies sa iba't ibang mga loan app na na-try natin, diba, na utangan, na hiraman.
na para tayo ay makautang, kailangan nating mag-apply online or sagutan yung application online. So, after nun, kailangan nating mag-upload nga ng isang valid government ID. So, once na-upload mo mga beshes, ayan, kailangan nyo sagutan yung iba pang personal information like yung gender, ayan, yung birthday, religion, yung education, and then yung marital status, syempre, yung education, okay? So, yan lang naman, and yung province of city of residence at yung detailed address and length of stay. So, yun, same-same lang naman talaga yung pagpapautang nga ng loan app na ito, diba? So, nasa sa inyo pa rin talaga kung gusto nyo na ituloy ito na utangan, diba? Pero yan nga kagaya nung lagi kong sinasabi na sana bago kayo umutang, ay mapanood nyo yung buong video and ugaliin po natin na i-check yung mga reviews ng iba't ibang mga nag-try sa iba't ibang mga loan app. Anyway pala, dun sa mga previous video ko mga beshes, may mga nagtatanong like, Miss Yana, bakit hindi na namin nakikita yung app na yan or yung loan app na yan sa Google Play Store or sa App Store? So ito kasi mga beshes, yung iba't ibang mga loan app, okay? Yung iba't ibang mga loan app nga na makikita natin sa Google Play Store or sa App Store ay mabilis din po sila nagpapalit ng pangalan. So, meron kasi akong na-encounter na parang today, dinownload ko siya, tapos after 1 day or 2 days bago ko subukan na applyan. And then, nung pang third day na, hindi ko na siya makita sa Google Play Store or sa App Store. So, sabi ko, bakit ganon? Pero, nung i-download ko yung mga ibang bago or yung mga panibagong loan app na lumabas, yung feature niya ay halos pare-pareho lang. So, ayun, kahit na magpalit-palit sila ng name, parang panibago lang, syempre, sa tingin natin, bagong-bagong loan app na naman or napakabagong loan app, pero yun pala, nagpalit lang ng pangalan. Pero syempre, para na rin magkaroon kayo ng idea, ay kailangan natin itong gawin. Bawat bagong name na loan app na lumalabas nga sa Google Play Store and sa App Store, ginagawan po natin ito ng honest review para maipakita nga sa inyo kung okay ba i-consider utangan or hindi, kung legit ba or hindi. So yan, dito na tayo agad sa bank card information. So GCash yung pinili ko dito mga beshes, and after nun, meron itong facial verification. So, kailangan lang natin syempre itapat ulit yung cellphone sa ating mukha and i-follow nga po yung instruction. Ayan dito mga beshes, di ba nakakaloka? Lend, iba-ibang pangalan, pero dito sa dulo, Lend Pinoy lang pala. So, nag-iba, yung ginawa nila na name nila sa kanilang app ay iba, Medirenim. Pero dito sa dulo ng aking loan application ay naging Lend Pinoy na naman daw. So meron itong 120 days na loan terms, pero kung mapapansin nyo dito mga beshes ko 3,000 yung loan amount. Kaya lang ang amount received ay 1,650 lang kasi merong handling fee na 1,350. So isang loan app na naman na may mataas na interest and napakataas yung charges niya. So kalain mo 3,000 yung loan amount. Tapos, yung handling fee ay 1,350 agad-agad. Kaya ang matatanggap ko lang na loan amount nga, or amount received ay 1,650. Interest daw ay 10 pesos lang. So, sige, sabihin natin na 10 pesos lang yung interest. Pero talagang bumawi sila sa handling fee na 1,350. Diba? So, akalain mo, utang ka ng 3,000 or kailangan mo ng pera. Tapos, ganun pa yung charge nila. Diba? 3,000 pesos yung naaprubahan. Tapos, ang matatanggap lang ay 1,650 dahil meron itong handling fee na 1,350 pesos. So, isang loan app na naman mga beshes na hindi ko talaga nire-recommend and hindi siya magandang i-recommend nga dahil sa napakataas yung charge and, diba? Yung pambungad din na medyo mas malaki yung pwedeng mahiram, hindi pala kasi 3,000 lang. At yun nga, medyo medyo confusing lang itong app kasi nga, ang nakalagay dito ay Medirenim daw, pero sa dulo ng aking loan application ay Lend Pinoy pala. Diba? So, ayun mga beshes, isang loan app na naman, maaring na-encounter nyo yung loan app nito sa Google Play Store or sa App Store or sa mga ads na nakita nyo sa iba't ibang mga app na dinadownload nyo and okay yung ads nila, please lang, wag nyo na munang subukan, wag nyo nang subukan talaga kasi hindi maganda yung way nila ng pagpapautang, okay? Mataas na naman yung charges kasi akalain mo,
doon sa 3,000 na naaprubahan, ang matatanggap lang ay nasa 1,600, di ba? Something. Okay? So, ayun lang mga beshies. And syempre, doon sa due date mo, kailangan mong magbayad ng 3,000. Hindi po ito makakatulong sa atin. Instead, mas nilulubog po tayo sa utang. Syempre, sobrang stress talaga ang ma-encounter nyo once na sinubukan nyo yung ganitong pautangan online. Ayan. So anyway, thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana like nyo din po yung video at huwag niyong kalimutan na i-share. Thank you and see you on my next video. Bye-bye!